Hello, magandang umaga po sa inyo, FBC Church of Tanay. Nagpapasalamat ako at nagbibigay puri sa Panginoon sa pagkakataon na muli na makapagbabahagi ng kanyang salita. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, sa mga kapatiran dyan sa Tanay. Kamusta po kayo? Kamusta po? At ito na naman po muli si Elder Vince na muli na magbabahagi muli ng salita ng Panginoon sa ating lahat. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon at patuloy niya tayong binibiyayaan at pinagkakalooban ng kanyang mga pagpapala. Amen. At nakakatuwa dahil maraming mga bagay na pwede nating ibalita sa bawat isa, na lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon para sa ating buhay, na na para bang gusto natin na, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ginawa mo to para sa aming lahat. At yung oras at panahon na nandito tayo sa simbahan, nandito tayo nakikinig, ay isang halimbawa ng kanyang biyaya. Kaya tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri sa kanya. Amen. Ayan, sige. So bago tayo magsimula, at gusto ko pang batiin muna sina Ate Prosi at si Pastor Midel. Hindi ko alam kung kasama niyo siya ngayon. Alam ko umalis siya kahapon, Biyernes ngayon, Huwebes kahapon. Ang alam ko Huwebes siya alis eh. So maaring nandiyan na siya. At kung nandiyan siya, Pastor, kamusta po? At nag-enjoy kayo dito sa Amerika. At salamat sa inyong pagtuturo sa amin dito sa church sa Tri-City. Okay? At binabati ko rin ang mga leaders dyan sa FBC Tanay. So magandang umaga po. Sige, tayo po ay magsimula at manalangin sa ating Panginoon. Okay, sige po. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat at napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakaganda, Panginoon, ng iyong kalooban, Panginoon, sa lahat ng nananampalataya sa iyo. Kami nagpapasalamat sa iyo, nagbibigay papuri, pasasalamat, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Diyos na aming sinasamba at pinupuri, Panginoon. Kinikilala ka namin, Panginoon, na ikaw ang naglalang ng lahat ng bagay sa kalangitan, dito sa lupa, sa kalawakan at sa himpapawid, sa lahat ng bagay, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, ay nananaig, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo. At ginawa mo to dahil gusto mong ipakita, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil minahal mo kami ng tunay. At kami ay muli nagagalak, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. At salamat sa aming kapatiran dito sa Tanay, sa FBC Church. Salamat sa aming mga pastor, sa aming mga leader na nandito, at maging ang mga kapatiran, ang mga pamilya, ang mga guro, at ang mga bata na nandito, Panginoon, nakikinig ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. At sa pagbukas ng aming panalangin, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Itong mga nakarang araw, itong nakarang linggo, kami ay dumaraan sa mga pang-araw-araw naming pamumuhay na nakakasama namin ang mga problema, mga pasanin sa buhay. At ganoon din, Panginoon, ang mga problema na madalas hindi rin namin maiwasan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, marahil sa aming mga sinabi, sa aming mga kinilos, sa aming mga nakita, sa aming mga nasabi, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God. Nang sa ganoon, Panginoon, sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon, na maging kapuri-puri, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon, ng aming puso't isipan ay handa sa pagbibigay ng papuri sa iyong pangalan. Maraming salamat po. At patuloy ko pong pinagpipray ang aming kapatiran dito, at i-bless mo, Panginoon, ang aming pagtuturo at pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at naway ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pamilya, Panginoon. Patuloy mo kaming basbasan sa aming sa pang-araw na pamumuhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan.
So, uli, nagpapasalamat ako sa iyo. Welcome sa inyong lahat. Welcome sa inyong lahat. So, sa ating pag-aaral, actually, nung nakaraan nagsalita tayo, ang pinag-aralan na ata natin is about yung pagkatakot sa Panginoon, di po ba? The fear of the Lord. So, hindi ko na naitanong kung ano yung magiging paksa for the month of August. Ang bilis ng panahon, ano? August na. At, bukas makalawa, September na. Pag September, yung iba naririnig nila si Jose Marichan dahil yung himig na ng Pasko. Pero papasalamat ako dahil hanggang ngayon patuloy pa rin tayong binibiyayaan ng Panginoon na tayo ay buhay sama-sama, ang ating pamilya, ang ating mga anak. Hindi po ba? So, gaya po ng aking sinabi kanina, ang ating pinag-aralan nung huli is about the fear of the Lord. At sana may mga natutunan po tayo sa mga pagtuturong yon. At ang simbahan ay mahalagang binigay sa atin ng Panginoon para tayo ay matuto ng kanyang salita. Maliban sa mga Bible study, sa prayer meeting, yung mga ganong pagkakataon, ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng kanyang salita. So, sa umagang ito, ang ating paksa o ang ating subject ngayong umaga is about the renewal of the mind and a transformed heart. Okay? Renewal of the mind and a transformed heart. Sa Tagalog po, ang panibagong isip at ang panibagong anyo ng ating mga puso. Ayan. Ang panibagong isip at panibagong anyo ng ating puso. So, sa pagsisimula, nais ko pong tanungin at kayo na inyong buksan ang inyong mga Biblia sa libro ng mga Romano, kapitulo 12, versikulo 2. Okay? Romano o ang Romans, chapter 12, verse 2. Okay, verse 2. So, anyanyahan ko po kayong lahat na tumindig at tumayo upang basahin ang kanyang mabuting salita. Okay? So, tayo po ay tumindig at tayo ay magbasa ng kanyang mabuting salita. Okay. Sana dala niyo yung Biblia. Kung hindi, meron naman tayo sa screen. Okay? Alright, ito na po. Sabi po dito, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Basbasan po nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang mabuting salita. Sige po, tayo po ay umupo na at tayo ay magsimula na sa ating pakikinig ng kanyang salita. Amen. Yan. So, nung binabasa ko ito, kasi pag pinag-aaralan ng kanyang salita, kami rin na mga nagtuturo ng salita, napag-aaralan din namin yung mga ganitong katuruan. So, katulad nyo na nakaupo, kami rin na nakikinig, nalalaman din namin yung palang kahalagahan ng pagtuturo ng salita. So, pare-pareho lang tayo na nakikinabang sa katuruan ng Panginoon. So, ito pong talatang itong libro sa Romans 12:2 ay napakahalagang pagtuturo lalo na sa mga kapatiran natin na ngayon pa lang nila nararanasan yung mga pagbabago ng kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Kasi ang katotohanan yan mga kapatid, nung kayo, ako, tayong lahat, nung tayo tumanggap sa Panginoon, meron tayong naranasan o meron tayong nasaksihan na pagbabago sa ating buhay. At yung mga bagay na yun ay tanda na ang presensya ng Panginoon ay nasa buhay natin. Siya ay nananahan sa ating mga puso. Okay? So, sa pag-aaral na ito, sa Romans 12:2, marami tayong mabubuklat o mapag-aaralan na manggagaling sa kanyang salita, nahango doon kung ano ang kahalagahan ng merong panibagong isipan
at bagong puso. Puso na mayroong pagkilala, pagtanggap, at ang isipan na bukas sa kaalaman, sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang banal na salita. So, napakahalaga nun. Okay? So, meron tayong dalawang katanungan at magiging layunin din natin sa umagang ito kung ano ba ang kahalagaan nitong pag-aaral ng pagbabago, panibagong isipan at panibagong anyo ng ating mga puso. So, ang unang katanungan, dalawa ito dalawa. So, ang una, ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos patungkol sa pagkakaroon ng panibagong isipan? Yan ang unang tanong. Yan ay ating sisiyasatin mamaya habang tayo ay nag-aaral. Okay? So, ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon patungkol sa pagkakaroon ng panibagong isipan? Ano ba yun? Pangalawa, ano ba ang kahalagahan ng puso na may panibagong anyo sa ating buhay Kristiyano? Okay? So, imbis na isipan, ito naman yung ating puso. Okay? Sa isipan, sa puso, o sa puso at isipan. Yan. Kasi yung dalawang yun, parang magkapatid yan. Okay? Pero mahalaga na dapat nating pag-aralan, bakit ba gustong baguhin ng Panginoon ang ating puso at ng ating isipan. Yan. At marami tayong bubuksang mga talata sa Biblia para hindi lang na ituturo, mas maganda kung binubuklat nyo pare-pareho ang Biblia para nakikita nyo rin, nababasa nyo rin. Kasi mas maganda kung nakakatulong kasi sa amin na nagtuturo na tayong lahat, kasama na rin ako, na pag natin binuksan ng Biblia, na pag binuksan natin ng Biblia, ay nasusundan natin. Okay? Kasi hindi na rin bago na maraming tao ang nagsasalita, nagtuturo, pero wala namang hango sa salita ng Panginoon. So dapat meron siyang katunayan. Merong katunayan dapat sa salita ng Panginoon. Yeah. Meron dapat katunayan. Kaya mahalaga na meron tayong reference o background na manggagaling sa salita ng Panginoon. Kasi kung hindi, mahirap. Mahirap pag walang gano'n. So, simulan na po natin. At ang ating isip, mga kapatid, ay isang makapangyarihang puwersa na may kakayahang gumawa at pag-utos sa ating sarili at gumawa at magproseso kung ano ang tama at ang mali. Ganyan ang ating isipan. Dito nagsisimula ang ating pagpaplano, yung mga bagay na dapat nating gawin ay pinoproseso ng ating isipan. Dito rin sa ating isipan, nagsisimula o nagmumula ang mga pananaw natin sa buhay, ang ating pag-unawa, pag tayo kinakausap, mayroong gustong ituro sa atin, pinoproseso ng ating isip, nagkakaroon tayo ng pananaw, ng pang-unawa. Okay? Pang-unawa. Dito rin sa ating isipan, nagmumula ang mga opinyon. Di ba? Pag tayo ay nag-uusap, gustong tanungin ko ano ba sa palagay mo ang opinion mo sa isang bagay tungkol sa ganito o sa ganyan o para sa doon, di ba? So, nagkakaroon tayo ng pag-uusap, nagkakaroon tayo ng palitan ng pag-uusap kasi merong pag-uunawaan at may opinyon, may pag-uusap. Okay? Lahat ng 'yon napoproseso sa ating isipan. Madalas ang isipan natin madalas ay nauugnay sa ating puso. Okay? Ang isipan natin ay nauugnay din sa ating puso. At itinuturing na sentro ng mga desisyon ng ating emosyon at ng kalooban. Ang ating isipan nakakonekta sa ating puso. Dito rin mga kapatid, ang ating isipan lumalagi ang pakikipaglaban natin espiritual sa ating isipan. Okay? Dito sa ating isipan, dito natin napoproseso na paglalabanan yung mga bagay na kung ano yung tama o kung ano yung mali. Okay? Dito natin iniisip kung dapat ko bang gawin ito? Itutuloy ko ba ito? O
o ako'y aatras at hindi ko nagagawin tumuli dahil alam ko na marahil na ito ay makapagbigay sa akin ng problema. Okay? Sa ating isipan, napakadaming bagay na tumatakbo sa ating buhay na lagi nating iniisip kung ito ay makakabuti ba sa akin o makakasama. Makakaapekto ba ito sa aking pang-araw-araw na pamumuhay o ito ay magiging sagabal sa akin. So, maraming bagay na tumatakbo sa ating isipan. At marahil nung tayo ay gumising ngayong umaga, napag-isipan natin na ano ba ang kakainin natin, nakapagtimpla na ba tayo ng kape, ha? Ginising ko na ba yung mga anak ko, magwawalis pa ako sa labas, nakapaglaban na ba ako, may ulam ba tayo mamayang gabi. Maraming bagay, marami tayong pinuproseso araw-araw. Ngayon, bakit ba ito mahalaga sa ating pag-uusap ngayong umaga? Yan, kaya nga tulad ng ating tinanong kanina, ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon patungkol sa pagkakaroon ng panibagong isipan? Okay? So, panibagong isipan. Teka muna, pag panibagong isipan, so ibig sabihin ba kapatid na all this time na yung isip ko ay mali? O luma? O masama? So, ano ba ang ibig mong sabihin? So, mabuti na isip din natin yan na kasi hindi naman maring dahil tinuturo ko, siyempre mag-iisip ka rin. Yan, sinasabi natin, ang isipan, yan ang pinagmumulan ng pagproseso ng lahat ng bagay. Especially, pag nakakarinig tayo ng mga bagay na marahil hindi pa natin naririnig o hindi natin nauunawaan. So, sabi nga po sa ating binasa sa Romans 12, chapter 2, okay, bilang mananampalataya, okay, ulitin ko, bilang mga mananampalataya, ipinag-utos sa atin ng Diyos na huwag tayong aayon sa takbo ng ating mundo. Okay? Huwag tayong aayon o huwag tayong tutulad sa mga nangyayari sa kasalukuyang daigdig. Okay? Pinag-uutos 'yon. Okay? Hindi 'yon galing sa akin, galing 'yon sa salita niya. Kaya napakahalaga na dapat yung bubuksan ng iyong mga Biblia para alam natin na nasusundan natin yung mga pag-aaral na ito. Okay? Romans 12:2. Inulit ko lang po yung binasa natin kanina. Bilang mananampalataya, ipinag-uutos. Ha? Dapat yan, lagyan natin ng guhit sa ilalim. Ha? Ipinag-uutos sa atin ng Diyos na huwag tayong aayon sa takbo ng ating mundo sa ating kapaligiran. So, ibig sabihin, kung ano man ang nangyayari sa ating mundo, mga bagay na mga mali. Kasi kadalasan pag sinabi natin ng buhay sa mundo, hindi maraming ayos sa mundo, pero mas marami rin yung mga bagay na parang mali na mga alanganin. At marami tayong gustong baguhin sa mundo o gusto hangarin natin na sana hindi na lang ganito ang buhay natin. Sana katulad din natin yung may mga kaya sa buhay na kami rin kumakain din ng katulad ng kinakain nila. O kaya sana maganda rin ang trabaho ko. Bakit sila? Bakit ganoon? Pinagtrabahuhan naman namin ito pero hanggang doon na lang. Bakit ganoon ang nangyayari? Marami tayong bagay na hindi natin kaya maipaliwanag. Ganun pa man, marami rin bagay sa mundo na nangyayari na mali at punong-puno ng kasalanan. Okay? Punong-puno ng kasalanan. Kaya nga nung pinlano ng Diyos Ama na ipadala sa atin si Jesucristo na ating tagapagligtas, wala siyang nakita ang mga mabuting bagay siguro sa kanya nakita niya kukunti lang eh. Kasi kung susumahin mo, kung iisipin mo, ibinigay niya si Jesucristo sa atin. Bakit? Kasi dahil punong-puno ng kasalanan sa mundo. Marami tayong ginagawa o maraming ginawang kalokohan o maraming ginawang bagay na pangit sa paningin ng Diyos Ama. So, sa susunod na slide, kung nai-forward yung slide, sa susunod na slide, dun yung ano ba yung mga bagay na wag nating tutularan sa mundo? Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ano ba sinasabi ng Diyos? Kasi sinabi nga sa Romans 12:2 na huwag tayong aayon. Ano ba yung dapat na hindi ayunan? Yan. Ano ba yung mga bagay na hindi natin dapat ayunan? Okay? Nung
nung binabasa ko ang Biblia, napakarami ng mga bagay na pangit. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa bago ko i-discuss yung ating example. Ano po? Alam niyo yung 10 Commandments, di ba? 10, 10. Sangapulo sa Ilocano. Yung 10 utos nung ibinaba ng Panginoong Ama at binigay yun kay Moses. Doon pa lang nakikita mo na binigyan tayo ng kautusan ng Panginoon dahil matigas ang ating ulo. Okay? Ulitin ko. Kaya niya binigyan ang kautusan ang tao kasi tayo ay likas na swail. Matigas ang ating ulo. Kasi kung tayo ay nasa mabuting kalagayan na tayo ayos, bakit pa siya magbibigay ng 10 utos? Binigay niya yon para wag na nating gawin dahil yon ay pangit. Ayaw niya nun eh. Ayaw niya nun. Sinabi, huwag kang papatay. Okay? Huwag kang mangangalunya. Okay? Igalang mo ang iyong mga magulang. Okay? Yung unang-una ay kilalanin mo ang Diyos. Okay? Huwag kang sasamba sa kahit sino man dahil ang Diyos ay may jealousy o yung bang ano ba ang jealousy sa Tagalog ay naiinggit. Okay? So, napakahalaga. Ngayon, sige, punta na tayo doon sa pag-aaral natin kasi baka tayo lumayo, magkulang yung ating oras. Ano po? Meron pong 6 diyan sa screen na gusto ko pong ibahagi sa inyo yung mga bagay na dapat na hindi nating ayunan sa daigdig. Kasi unang-una, ayon ng Panginoon, at pangalawa, hindi na maganda para sa atin kasi lalo na kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, dapat hindi na natin ito ginagawa. At kung ito man ay nangyari, may pagkakataon pa tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Okay? So ito po. Ang unang-una ay idolatry. Okay? Idolatry. Ang idolatry ay ang pagsamba sa anumang bagay maliban sa Diyos. Okay? Ang pagsamba ay yung mga bagay na sinasamba natin. Okay? Obviously, pag sinabi mong pagsamba, ang iniisip mo yung mga imahen, yung mga bato, yung mga kahoy. Ayaw ng Panginoon yun. Okay? Ayaw ng Panginoon yun. Kasi sinabi nga niya, ang unang utos niya ay huwag kang magsasamba maski kanino. Dahil sasambahin lang natin ang Panginoong Diyos. Okay? So, isinulat ko rin dyan ang Isaiah 42:8. So, babasahin ko sa inyo kasi hindi na ata magkakasya doon sa aking screen. So, Isaiah 42:8. Okay? Kaya ito na yung sinasabi ko, dapat dalhin niyo yung Biblia ninyo. Dapat dalhin ninyo. Okay? Isaiah 42:8 o sa aklat ni Isaias. Tama ba yun? Isaiah 42:8. Isaiah 42:8. Okay, babasahin ko na lang sa inyo para mabilis tayo. Sabi doon, ako ang Panginoon. Iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyosan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. Okay? So, doon pa lang mga kapatid, sinasabi niya na hindi niya pwedeng ibigay ang glory, okay? O ang kanyang karangalan kahit kanino man maliban sa kanya. Nasa kanya lamang. So, ayaw ng Panginoon ang pagsamba sa mga imahen. Ngayon, ito ngayon. Hindi lang ang pagsamba sa mga kung anong bagay na gawa ng kamay ng tao ang sinasabi dito. Alam nyo ba na pag sinabing idolatry, ay pwede rin yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin sa buhay mo, katulad ng iyong karir, ng iyong trabaho. Marahil itinuon mo ang buhay mo, ang panahon mo sa isang bagay na wala ka ng ibang kinikilala. Kunwari, ikaw ay tumutugtog sa isang banda, o ikaw ay isang guro, o meron kang bagay na
ibinuhos mo ang iyong buhay doon na halos nakalimutan mo na magpasalamat sa Panginoon. Okay? Yung mga yon, mga kapatid, ay tulad din ng isang idolatry. Kasi nga, kung tutusin, anything na hindi mo ibinibigay sa Panginoon o hindi mo siya kinikilalang Diyos, ay tanda ng pagsamba sa isang mga bagay na ayaw niya. So ibig sabihin, hindi mo siya sinasamba. Ang sinasamba mo yung mga bagay na ginagawa mo. Mas inuuna mo pa yung pagtatrabaho. Wala namang mali sa pagtatrabaho, mga kapatid. Okay? Ang masama, yung araw na linggo na tayo ay dapat nagpapasalamat sa Kanya, ay iginugugol mo pa rin sa pagtatrabaho. Diyan tayo pwede magkamali. Kasi doon pa lang, alam mo na may pagkakamali tayo na sinasabi nga ng Panginoon. Obviously, maliban sa pagsamba sa mga imahen, ayaw din niya nun. Okay? So, sinabi na yun ng Panginoon. Binasan ninyo. Kaya mas mabuti kung nababasa natin. Okay, doon po tayo sa susunod. Sabi po doon is lust of the flesh. Okay? Lust of the flesh. Ano po ba yun? Sa Tagalog, pagnanasa sa ibang tao. Okay? Pagnanasa, physical. Okay? Pwede rin sa isipan. Okay? Pagnanasa. Okay? Pagnanasa, yung bang ito na yan. Yung bang nakikita mo yung isang tao, mapababae, mapalalaki, na binibigyan mo siya ng masamang bagay sa yung isipan. Ito na, yung mga isipan natin, ha? Yung mga isipan natin. Pag nakakita ka ng magandang babae, ha? May asawa ka na, tapos nakikita mo pa yung isang babae. I mean, paghanga, okay, I don't know. Pero mag-iingat tayo kasi diyan tayo pwedeng magka-problema. Kasi alam mo, ang isipan ng tao, kung hindi tayo maayos sa ating isipan, maaring mga bagay na pangit ang lumabas sa ating isipan. So, ayaw ng Panginoon yun. Okay? Ayaw niya yung mga pagnanasa na ganun. At hindi lang yun, siyempre nagsisimula dito sa isipan, pinilagay sa puso, tapos ginawan mo ng aksyon. Naku, yun ang pangit. Yun ang pangit. Doon tayo magkakaproblema. So, lust of the flesh, ganun din ang material possession. Okay? Kasi ang possession is also part of flesh. Yung bang gusto mo makasamsam ka ng mga gamit, na gusto mo ikaw lamang, na makuha mo lahat ng mga gamit na gusto mo. Okay? So, sa Galatians 5:19 to 21, meron po dyan, Galatians 5:19 to 21. Babasahin ko na lang po, ha. Sabi po doon, ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman, okay, ay makikilala sa gawa nila. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkakasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkakainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, okay, at iba pang mga kasamaan. Binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Naku. Doon yun sa salita ng Panginoon, ha? Madali mo na malaman sa salita ng Diyos kasi may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Madaling magkaroon ng impact. Madaling magkaroon ng impact sa puso't isipan ng tao. So, maliwanag, ha? Maliwanag. Hindi ko na nga alam binigyan ng masyadong karagdagan doon sa aking pagpapaliwanag kasi mas maganda kung ang salita ng Diyos na mismo ang magsasabi sa inyo. Hindi po ba? Okay? So, yung kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, kalaswaan, pang-aaway, pagkagalit, pagkawatak-watak, paglalasing, yung mga bagay na yun. Ha? The lust of the flesh, kung ano yung gusto ng ating laman, na gusto nating ariin o gusto nating angkinin, ha? Yung mga bagay na gusto ko niyan, o ayaw ko sa kanya, gusto ko siyang awayin, o sige, mag-inom tayo, o yung mga bagay na ganun. Okay? Mahirap
Kasi bilang isang taong katulad ninyo, dumaan din ako sa mga ganitong bagay. At sabi ko nga, nung binabasa ko ito, nakakapag-isip ka talaga na kung hindi binabago ng Panginoon ang ating isipan, ang ating puso at isipan, maliligaw tayo eh. Maliligaw tayo. At kung tayo naligaw, babalik na naman tayo sa ating dating pamumuhay. Kaya mahalaga na pagtuunan natin ng pansin ang salita ng Panginoon, lalo na sa mga panahong ito. Okay. Rebellion, ikatlo. Ang rebellion dito, yung salungat sa gobyerno, matigas ang ulo, ayaw sumunod. Yung mga matitigas ang ulo, mga rebelde, yung mga pasaway. Yan. Kasi pag hindi ka sumusunod sa itinatakda sa iyo, pinagagawa sa iyo, ikaw ay salungat, ikaw ay rebelde. Rebelde ka kasi ayaw mo nung iniaatas sa iyo, ayaw mo yung itinuturo sa iyo, o ayaw mo makinig, o matigas ang ulo mo, o ayoko po niyan, hindi ko po gagawin yan. Okay? So matigas ang ulo. Ano ba ang sabi ng Biblia doon sa Romans 13, 1-7, pero babasahin ko lang yung 1-2, 1-2. Romans 13, 1 and 2. Pero basahin niyo po yan sa inyong panahon, sa inyong oras pag-uwi ninyo. Magaganda lahat yung mga talata na yan. At yan po ay hinanap natin para may bahagi ko nga sa inyo, para meron kayong record, para malaman nyo na meron itinuro nandun yan sa Biblia. Yan. So, basahin ko po Romans 13, 1-2. Sabi dito, magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. Okay? Ang gobyerno na pinamumunuan ng mga tao ay itinalaga din ng Panginoon para pamunuan tayo. Nakuha niyo ba? O ano ba? Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? So, ang Panginoon, inilagay niya ang gobyerno para pamunuan tayo. Okay? Pamunuan tayo. Bakit tayo dapat pamunuan? Alam niyo naman kung bakit, di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao ay matino. Merong mga rebelde. Tulad nga niya, may rebelde, may matigas ang ulo, merong ayaw sumunod, merong mga pasaway, Kaya napakahalaga noon. So, itinalaga ng Diyos ang pamahalaan para mamahala sa atin. Okay? Obviously, mayroong mga namamahala sa atin na hindi matino. Ibang usapan na po yun. Ang pag-uusap lang natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Okay? Ang gobyerno, ang mga namamahala dyan ay tinalaga ng Panginoon para mamahala sa atin, para mamuhay tayo ng wasto ayon sa batas. Ayan pinag-aralan ko yung Tagalog na yan. So, para maging para mabuhay tayo na maging tapat na mamamayan ng ating lugar. Ayan. So, yan ay inata sa atin. Okay? So, ayaw ng Panginoon ng rebelde. Okay? Number 4, yun po yung kapangyarihan o yung power. Sabi doon, gustong mamuno sa tao pero iba ang layunin. Ano ba yung layunin na yun? Mayroong mga tao kasi na namumuno, ito na nga yun, yung mga nasa gobyerno, ito na yun. O yung ibang mga tao na it's not necessarily na nasa gobyerno, marahil yung mga nasa trabaho o yung mga pinuno na nangunguna sa atin, na gusto nila na meron silang kapangyarihan. Gusto nila laging sila ang una. Gusto nila na pamunuan lahat ng tao na umabot na sa pang-aabuso. Okay? At umabot na sa paraan na gusto kong ginagawa ko ito kasi meron akong intention para kunin yung pera, yung mga ganung bagay, okay? Kapangyarihan, kasi ang kapangyarihan, pag umabot na dito sa isipan, minsan nakukonsumo yung tao, gusto niya, siya na lang, wala nang iba, okay? Mali pala yun, okay? So, sa Isaiah, aklat ni Isaias or ni Isaiah, Kapitulo 10,
versikulo 1 hanggang 2. Versikulo 1 hanggang 2. Yan. Sabi dito, Isaiah 10 verse 1 and 2. Nakakaawa kayong mga gumagawa ng mga di makatarungang kautusan na umaapi sa mga mahihirap kung mamamayan at nagkakait ng katarungan sa kanila. Sa pamamagitan ng mga kautusang iyon, kinukuha ninyo ang mga ari-arian ng mga byuda at mga ulila. Okay? Sa makatwid, mayroong mga namumuno na wala silang ibang gustong gawin kundi kuhanin ang kanilang mga ari-arian, abusuhin, okay? Inaapi ang mga mahihirap, nagkakait ng katarungan. Naku, mabigat to. Kasi hirap ka na nga sa buhay, nagkaroon ka na nga ng problema sa pulis, hindi ka pabigyan ng tamang katarungan. Dahil bakit? Dahil ba mahirap tayo? O dahil wala tayong kakilala sa loob? O wala tayong padrino na pwedeng humarap sa atin? Mahirap eh. Mahirap. Pero mga kapatid, kung dumaan tayo sa mga ganun, pagbabayaran din ng mga taong yun ang mga umapi sa atin at umabuso sa atin. And I'm hoping na hindi tayo yung nang-aabuso. Ha? Kasi yun nga sinasabi ng Panginoon na huwag tayo nga ayon sa mundo sa mga kanilang mga ugali. Okay? At yung panglima, yun po yung vanity. Okay? Sarili lamang iniisip at mapagmataas. Okay? Vanity. Vanity, ibig sabihin yung pangsarili. Yung nakikita lang nila kung ano yung nakakabuti para sa sarili nila. Okay? So, Proverbs 16:18. Proverbs 16:18. Okay? Isang verse lang po ito. Ang sabi dito, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Okay, so makatwid ang vanity dahil sa sarili mo lang iniisip mo, pakiramdam mo na ikaw lang at wala nang iba, mas magaling ka kaysa sa iba, o ako mas maganda, o ako mas gwapo, ako mas matangkad, ako mas maskulado, mas malaking katawan ko sa'yo, o mas matalino ako sa'yo, mas mayaman ako. Alam mo na, anything na may sinasabi na mas, okay? O mas matalino ako sa'yo. At, yun ay tanda ng vanity o yung bang sarili mo lamang. Okay? Binibigyan mo ng importansya ang sarili mo lang. Ang tawag doon ay mayayabang. Okay? Ikaw ay mapagmataas. Okay? Ayaw ng Diyos noon. Okay? Ayaw niya noon. So, dapat wag tayong maging ganon. At lastly, sinabi doon yung pera. Okay? Money. Ito na ngayon. Sabi, walang mahalagang bagay sa mundo kundi ang pera. Yung mga tao. Kasi ang pera, napaka mapangyarihan ng pera eh. Kasi ang pera minsan, kung hindi mo siya inilagay sa tama, iyon ang kukonsumo sa isipan mo eh. 'Di ba? Sabi nga, binabago ng Panginoon ang ating isipan. Pag binabago niya 'yon, ibig sabihin pagdating sa mga bagay na ganito, lalo sa pera, kasi pera, marami tayong problema. Dapat marunong tayong humawak o marunong tayong kontrolin ng ating sarili pagdating sa pera. Kasi pabasahin ko sa inyo sa 1 Timothy 6:10. 1 Timothy 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ayan. Okay? Tandaan natin yan. 1 Timothy 6:10. Okay? So, pagdating sa pera, pwede niyong tanungin, masama ba ang pera? Masama ba ang pera? Hindi siya masama. Ang pera ay pangangailangan natin. Ang pangangailangan natin ng pera, ginagamit natin yan sa pang-araw-araw. Lalo sa pagbili ng ating pagkain, pagbayad ng utang, at pambili ng mga kagamitan sa eskwelahan, pangmatrikula, pambili ng gasolina sa pagmumotor, sapatos, medyas, sabihin mo na lahat. Walang masama basta nananatili ang ating pangangailangan sa ating buhay. Ang problema po nito, kung ang pera
ay tulad nung lust of the flesh o yung idolatry. Kasi ang pera pwede mong gawing idolatry kasi pwedeng sambihin ng tao ang pera eh. 'Di ba? So pag binigyan mo siya ng masyadong importansya, nakalimutan mo na ang Panginoon, hindi ka na nagpasalamat sa Kanya, namuhay ka ng marangya, at nawalan ka na ng pagkakilala sa Diyos, yun yung mga bagay na pwedeng maglagay sa iyo sa alanganin. Yan na yung bagay na pwede kanyang ihulog sa isang bitag na para bang dito ka na, kontrolado ka na ng pera. Okay? Kaya napakahalaga na ang pera ay dapat nating makontrol. Hindi yung pera ang kokontrol sa atin, kundi kontrolin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Yan. So, dapat tayo mga kapatid ay may pagbabago ng ating mga isipan bilang isang Kristiyano. Napakahalaga nun. Bakit? Bakit nating kailangan na may pagbabago sa ating puso ay sa ating isipan? Para maunawaan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Yun po ang sagot. Okay? Para maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kasi kung ang isipan natin, mga kapatid, ay naguguluhan sa ating kapaligiran. Kristiyano na tayo ha. Kung tayo ay naguguluhan sa ating buhay at marami nangyayari sa ating buhay, marahil hindi pa tayo talagang nabago yung ating isipan. Kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon para bigyan niya tayo ng panibagong isipan o kaya turuan niya tayo o humingi tayo ng tulong sa Kanya para bigyang kaliwanagan ang ating isipan na maging nakatutok sa Kanya, nakatutok sa kabutihan, nakatutok sa Kanyang salita, nakatutok sa pamilya, dahil yun ang ating dapat gawin bilang mga magulang, di ba? Hindi yung kung ano-ano mga bagay na pwedeng maka-distract sa atin. Ano ba yung distraction? Yung bang naguguluhan ka kasi ang dami mga bagay na dumating sa ating isipan. Ang gusto ng Panginoon, bigyan natin siya ng atensyon. Bigyan natin siya ng focus. Bigyan natin siya ng pagsamba, ng tamang oras at pagbibigay pugay, bigay pasalamat sa Kanya. Kasi ginawa niya tayo eh. You know? Binigyan niya tayo ng buhay. Lahat ng mga bagay na nararanasan dito natin sa lupa ay galing sa Kanya. So dapat bigyan natin ng atensyon. Ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Kanya. At maya-maya ipapaliwanag ko sa inyo, paano ba? Paano ba itong sinasabi natin na renewal of the mind? Para maging madali para sa atin. Pero bago natin gawin yung renewal of the mind, pupunta rin tayo sa renewal of the heart. So, basahin po natin tong 1 John 2:15 to 17. Okay? 1 John chapter 2, 15 to 17. O sa Tagalog, ang unang Juan. Ayan. May unang Juan, may ikalawang Juan, may ikatlong Juan. Okay? Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. Okay, yan. 1 John 2, 15, 17. Yan. Ito na po. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ayan, inulit na naman ha. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng ating mga mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan. So, maliwanag, di po ba? Maliwanag. So, dapat nating tignan ang ating sarili. Bantayan ang ating sarili sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, dahil tayo ay pawang mga nilalang lamang, meron tayong mga kakayahan na hindi natin basta-basta, meron tayong
Ano ba yung sabihin ko? Meron tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Dapat po yun ay ihingi natin ng tulong sa ating Panginoon para kung meron tayong struggle o meron tayong mga ginagawa na hindi pa rin tuluyan nating isinusuko sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Manalangin tayo. Kasi ang Panginoon nakikinig. At sa tamang oras, sa tamang takdang panahon na ibibigay niya, sasagutin niya tayo, tutugunin niya ang lahat ng ating panalangin. Ayon sa kagustuhan niya. Hindi nang dahil sa gusto natin, kundi sa gusto niya. Okay? Tandaan natin, siya ang gumawa sa atin. So, meron pa rin siyang desisyon, meron pa rin siyang bagay na gagawin para sa ikabubuti natin sa takdang oras na gusto niyang ibigay. Amen? Kasi, hindi siya katulad natin eh. Okay? Yung oras niya, yung oras natin magkaiba. Okay? So, pero, lagi nating isasangguni sa Panginoon o lagi nating ipapanalangin yung mga bagay na dapat nating isuko. Okay? Mga kapatid, tayo ay mga tao lamang. Mayroon pa rin tayong dapat na asikasuhin o ayusin kasi hindi naman tayo perfecto. May mga problema tayo. So, dapat ilapit natin sa Panginoon na dumating yung pagkakataon habang tayo nabubuhay, bigyan niya tayo ng panibagong pag-iisip na nagbibigay karangalan sa Kanya, nagbibigay papuri sa Kanya, at ayon sa salita ng Panginoon. Okay? So, pero ang lahat ng yan, hindi yan basta mangyayari kinabukasan. Kunwari, nagdasal ka ngayon, sinabi ng Lord, baguhin mo ako, tapos akala ng isipan natin mangyayari bukas. Hindi yun basta-basta. Yun ay proseso. May panahon para yun ay tugunin ng Panginoon. So, anyway, baka mawala tayo sa ating ilapit natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Ngayon, ang mga pagbabagong ito ay hindi nagsisimula sa panlabas na anyo. Okay? Hindi to dahil gusto natin baguhin natin isipan, nakala natin pag nagsuot tayo ng maayos o ayusin ko yung buhok ko o maglagay tayo ng kung anong bagay sa katawan natin, yun ang parang magiging simula ng pagbabago ng ating isipan. Hindi po yun. Hindi dahil nakakabili tayo ng bagay, akala natin na ito ang simula ng pagbabago ng aking puso at isipan, gagamitin ko ito para ito maging simula. Hindi po yun. Ito po, itong pagbabago nito, tulad ng sinabi ko kanina, pag tayo nanalangin sa Panginoon, ang pagbabagong ito ay magaganap at mangyayari, manggagaling sa ating Diyos. Okay? Ang pagbabago ng ating isipan, ulitin ko po ang pagbabago ng ating isipan ay manggagaling din sa Panginoon. Siya rin ang magpapabago ng isipan natin. Paano? Okay, paano? Kinagamit niya ang kanyang banal na espiritu para lumagi sa buhay natin. Tandaan natin, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, ang banal na espiritu ay lumagi, ay nanahan sa ating buhay. Kasama na natin siya. Pag tayo ay nananalangin at humihingi ng tulong para baguhin ang ating puso at isipan, siya ang nagbibigay pagbabago para sa atin. Okay? Isuko natin ating sarili, ibigay natin sa Kanya na Lord, tulungan mo ako para mabago ang aking isipan, maging matuwid at hindi baluktot, hindi kung ano-anong bagay ang aking naiisip, siguro kaya ganito, nagkakaroon ako ng stress, o nahihirapan ako siguro dahil marami akong iniisip. Lord, bigyang kaliwanagan mo ang aking puso at isipan, ang aking isipan. Dahil araw-araw binibigyan ako ng problema. Ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos lamang ang pwede magpabago ng isipan ng tao. Amen? So, nasa Kanya. Kasi ginawa niya tayo eh. So, nung binigyan niya tayo ng katawang lupa, binigyan niya tayo ng kaluluwa. Okay? Yung kaluluwa natin na yun ang binigay ng Panginoon. Yun nga, na
kailangan humingi ng gabay ng tulong sa Kanya para baguhin yung ating isipan, para sa mga nangyayari sa ating buhay. Hingin natin ang Kanyang gabay para tayo ay mamuhay ng matuwid at malayo sa mga makamundong bagay na sinasabi nga ng Panginoon. So, tingnan natin yung Colossians o libro ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 2. Okay? At basahin natin yung sinasabi doon. Napakaganda nitong sinasabi nito. Ang sabi po dito, teka, bubuksan ko po yung aking para tayo. Yan. Pasensya na po. So, sa Colossians 3, verse 2, ang sabi po doon, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. O sa English, sabi doon, set your minds on things above, not on earthly things. So, in English lang, So, ilagay natin ang ating isipan na mga makalangit na bagay. At lang lahat ng mga bagay na panlupa, itabi natin yun kasi hindi yun mahalaga para sa Panginoon. Ang mahalaga sa Kanya, tayo na kumikilala sa Kanya. Okay? Amen? So, at meron pang isa, ang Ephesians 4, verse 23 and 24, sa libro ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4, 23 hanggang 24. Okay? Basahin ko po. Sabi po doon, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita ninyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad na sa Diyos. Okay? So, yun po yung ating mga reference na scripture. Kaya nga sabi ko nga, siguro pagkatapos itong sermon na ito, pwede niyong i-replay para maisulat nyo. O kung hindi nyo isulat, kung sino yung katabi niyo, baka naisulat nila. Pwede nyo gamitin yung mga talata na yon, yung mga bersikulo na yon, at isulat nyo sa isang papel, at pag uwi ninyo, pwede nyo basahin ulit, isama nyo sa inyong panalangin para mas maganda kung meron tayong reference sa ating katuruan sa pagtuturo ng pag-aaral ng Kanyang salita. Okay? So, doon na po tayo. So, tinapos na po natin yung sa pag-iisip. Okay? Yung pinag-aralan natin sa pag-iisip, sa pagbabago ng isipan. Sorry po, yung aking pagsasalita. Minsan, nabubulol ako pasensya na po. So, yung pangalawa, ito na nga po yung transformation of the heart. Okay? Diba yung unang katanungan, anong gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos patungkol sa pagkakaroon ng panibagong isipan? Sinagot na po natin yan. Okay? Okay, ang pangalawa po, ano ba ang kahalagaan ng puso na may panibagong anyo sa ating buhay Kristiyano? Ayan, ano ba ang kahalagaan ng puso na may panibagong anyo? So, puso na may panibagong anyo. So, kanina, yung ating isipan, paano babaguhin? Ngayon naman, yung ating puso. Okay? So, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay parang sentro o kabuuan ng isang tao. Okay? Ang puso daw ay natin bilang mga tao, ito yung parang sentro o kabuuan ng ating pagkatao na dun daw lumalagi yung mga ano ba yung wisdom? Wisdom nasa isipan pala. Pwede rin natin sabihin yung mga kaalaman sa puso, emosyon, yung mga moral na bagay, yung mga bagay na pinagpipilian natin sa buhay. Minsan dumadaan to sa ating puso kung ito ba ay nararapat para sa atin. Oo, iniisip natin kung tama o mali, pero madalas marahil sinasabi rin ng ating puso kung yun ba talaga ang mahalaga para sa atin.
Hindi lang ito basta puso na gawa sa laman. Gaya po ng sinabi natin kanina, ito ay sentro ng ating pagkatao. Okay? Napakahalaga ng bagay, napakahalaga ng ating puso. Ito ay nakaka-impluwensya sa pag-iisip natin at yung ating kagustuhan, yung mga pagnanasa at mga aksyon. Okay? Maraming bagay na gusto nating gawin, gusto ng isipan natin, pero ayaw ng puso natin, o gusto ng puso natin, ayaw ng isipan natin. Kaya minsan mahirap kumilos dahil bibili ka ng bagong sapatos, sabi ng isipan mo, kaya mo yan. Pwede naman tayong mangutang o mga bagay na. Pero sabi ng puso mo, wag, kasi hindi mo naman talaga siya kailangan. Meron ka pang isang pares sa sapatos. Yung mga ganung bagay, ano lang yun, ehemplo lang yun, example lang yun. So, sinasabi po ng Biblia na ang potensyal para sa kabutihan ng tao, ang kakayahan natin na makapili ng tama ay nandito rin sa puso. Ganun pa man, ang puso din natin ay tinitirhan din ng mga masasamang bagay na nagiging sanhi ng mga problema na nangyayari sa buhay ng tao. Nandito sa puso natin. Kung baluktot ang puso ng tao, lahat ng mga bagay na lumalabas sa puso natin o sa bibig natin ng mga masasama, yun ay nanggagaling sa puso. Kung tayo ay may puot sa kapwa o may galit tayo sa kapwa, yung mga bagay na yun, hindi lang to nagsisimula dito. Dito nagsisimula sa puso. Kung meron tayong pag-ibig sa kapwa, yung puso tumitibok. Mabilis. Tutug, mabilis. At meron kang gustong sabihin dun sa tao na meron kang gusto sa kanya. Gusto mo siyang lapitan. Gusto mo siyang kausapin at ipahayag sa kanya o sabihin mo sa kanya na, gusto kitang makilala. Meron akong gustong, alam mo na, sa mga naniligaw. So, nandun yun sa puso. Okay? Nandun yun sa puso. At laging binabanggit ito sa Biblia, ang puso, kasi tulad nga na sinabi ko kanina, dito nananahan. Dito yung parang sentro ng mga desisyon natin. Nasa puso natin. Maliban dito sa isipan. Pero yung puso, napakahalaga. Ang puso natin bilang isang natural na tao ay likas na masama. Okay? Ulitin ko. Ang puso natin, yung natural nating pagkatao, ang ating puso ay likas na masama. Bakit? Okay? Kaya lang bumuti ang ating puso dahil mayroong nagturo sa atin para tayo ay maging mabuting tao o tayo ay magkaroon ng tamang moral o tamang pagproseso ng mga bagay. Kasi naturuan tayo. Pero kung ang isang tao hindi naturuan, magmula nung siya isang goal, lumaki siya na walang naggabay sa kanya, walang nagturo, yung tao lalaki na mangmang. O lalaki siya na mayroong problema sa ayon sa tao kasi hindi niya alam kung paano siya kikilos, paano niya sasabihin ang kanyang nararamdaman. Hindi ko alam, di ba? Mahirap para sa isang tao ang ganoon. Kaya ang tao ay likas na masama sa puso. Okay? Kaya tayo ganito kasi naturuan tayo. Okay? Naturuan tayo ng mga magulang natin. Pero gaya nga na sinabi ko, kung ang tao ay hindi naturuan, kalaki sila na walang moral, magiging loko-loko sila. Kaya mahalaga natuturuan natin yung mga anak natin. Ang puso natin ayon sa Biblia na babasahin natin maya-maya ay taksil. Ang puso natin ay taksil at mandaraya. Okay? Yung puso daw natin, babasahin ko mamaya para maging maliwanag, na ito raw puso natin noon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ay punong-puno ng mga kataksilan, ng pandaraya, ng inggit, pagkagalit, mapagmataas.
Okay? At yun daw ang, ayon sa Biblia, ayan, babasahin nga natin, yun daw ang namamalagi sa ating puso. Okay? So, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Mark 7:20 to 22. Okay? Sa libro ni Mark, Kapitulo 7, 20 hanggang 22. Yan. So, ano ba yung sinasabi natin? Na yung daw puso natin ay likas na masama. Okay? So, basahin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng ating puso noon. Ha? So, sabi doon, sa English pala ito, wala ako sa Tagalog. Pasensya na po kayo. Babasahin ko na lang sa English. Ha? Sabi po doon, he went on, what comes out of a person is what defiles them. Okay? For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Na kung ano rin yung mga bagay na lumalabas sa ating puso. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Okay? Basahin nyo lang po sa Tagalog. At, Pero ang iba doon, sabi, from within, kung ano yung nasa loob daw ng ating puso, ng puso ng tao, ay mga masasama na mga iniisip. Nandun daw yung mga kalaswaan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, greed ay, ano ba ang greed? Malice, deceit, ayan, pandaraya, lewdness, mga mahalay na mga bagay, slander, arrogante. Yan daw ang laman ng isip ng puso natin. Kaya masama daw. Kaya nga mahalaga na gusto ng Panginoon na baguhin hindi lang ng ating isipan kundi din ng ating mga puso, mga kapatid. Yan. So, meron pa akong isang verse na gustong basahin sa inyo. Ito naman po sa Jeremiah, sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 17, 9 hanggang 10. Okay? Kapitulo 17, 9 hanggang 10. Jeremiah po sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Jeremiah 17, 9 to 10. Okay? Sabi doon, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Sinabi po ito ng ating Panginoon. Sinabi po niya yan. Na sino ba ang makakaunawa sa puso ng tao? Di ba ang Diyos lamang? Kasi alam niya. Alam niya ang puso mo, alam niya ang puso ko, alam niya ang puso ni kapatid, ni kapatid, ni kapatid, ni kapatid. Alam niya kasi siya ang gumawa sa atin. So, wala tayong ligtas sa Kanya. Alam niya kung ano laman ang isipan natin at alam din niya kung ano lang ang puso natin. Sabi niya na ang puso nga daw natin ay mandaraya at walang katulad. Okay? Masakit, di ba? Para sabihin. Pero alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Kaya hindi natin siya pwedeng sabihin na, Lord, hindi naman ang puso ko, mabait naman ako. Sigurado ka ba? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ang Panginoon na hindi niya alam ang puso ng tao. Alam niya. Okay? So, sabi niya, akong si Yahweh, sabi niya sa versikulo 10, akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ibig niya sabihin, tinitignan niya ang isipan, ang ating puso, tinitignan niya. At sabi niya, ginagantimpalaan ko ang bawat isa. Ang daming tao nun, Bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, sa makatwid, alam ng Diyos kung ano nangyayari sa buhay natin. At kung dumating ang pagkakataon na ang puso natin na naging tapat at binago na ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng gantimpala ayon sa gustuhan niya. Ayon sa gustuhan niya. So mahalaga na dapat mayroon tayong pagbabago sa ating puso. Okay? So napakahalaga nun.
maaring hindi natin naintindihan ang ating sariling mga puso. Kasi madalas, mayroong mga bagay na lumalabas sa ating puso. Maaring hindi natin nauunawaan yung lahat ng bagay na lumalabas sa ating puso. Pero naintindihan ng Diyos. Alam niya ang lihim natin. Alam niya ang mga itinatago natin sa ating mga puso. Okay? Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot, ha? Hindi ko kayo tinatakot. Pero ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Tandaan natin ang salita ng Panginoon ay nakabubuti. Ang salita ng Panginoon ay minsan masakit. Pero siya bilang Ama natin, para tayo madisiplina, para tayo maturuan, yung mga salitang yun dapat tumarak sa ating isipan para magkaroon ng pagbabago. O kailangan magkaroon ng mga bagay na dapat nating ayusin sa ating buhay. Ayon sa kagustuhan niya na ito ay nagbibigay kapurihan sa kanya. Nakakatakot. Pero tulad ng ating pag-aaral ng nakaraan, yung fear of the Lord, takot din ako sa Panginoon kasi ayoko magkamali dahil mahal ko siya, mahal niya ako. So nag-iingat ako. Nung binabasa ko nga ito, dahil alam niya yung lihim natin. May lihim ba kayo? Ha? May lihim ba kayo? Mayroon ba kayong mga tinatago? Kung may lihim kayo na masama, mabuti pang isuko nyo na. Kasi ang dami na natin binasang aklat. Marami na tayong binasang verses sa Bible na sinasabi niya. Okay? So, alam niya ang takbo ng ating puso at isipan. Wala tayong maitatago sa Kanya. Wala. So, ito, basahin niyo ito, ha. Basahin natin yung Psalm 44:21. Okay? Ang aklat ng mga awit. Okay? O ang Psalm 44:21. Psalm 44:21. Basahin ko na lang sa inyo, ha. At sabi po dito, hindi ba't iyon ay malalaman nyo rin? Dahil alam nyo kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Okay? Dahil alam ng Panginoon kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Alam niya. Ayan, may reference na. Okay, Psalm 44:10. Isulat niyo yan. 44:21, I'm sorry. Psalm 44:21. Alam ng Panginoon ang lihim ng bawat sino man tao sa daigdig. Okay? Alam niya. So, dahil alam niya, kung meron tayong itinatago sa Kanya, mga bagay na mga pangit, ay mabuti pang ipagdasal natin, isuko natin sa Panginoon at ihingi ng tawad. Dahil marahil kaya hindi pa tuluyang nababago ang ating puso at isipan, meron pa rin tayong mga bagay na hindi pa nating tuluyang isinusuko sa Panginoon. So bakit natin kailangan magbago? Bakit natin kailangan ng pagbabago sa ating puso? Ang sagot po doon, para masunod natin ang mga utos niya. Okay? Para masunod po natin ang mga utos niya. Kaya niya gustong mabago ang ating mga puso. Kasi kung ang puso natin ay matigas, okay? Kung ang puso natin ay hindi sumusunod, papaano natin siya masusundan? Kasi ang iniisip lang natin, isip tsaka puso, ang iniisip lang natin, tandaan ninyo, ang puso daw natin noon ay likas na matigas ang ulo, masama. So kung hindi natin kilala ang Panginoon, obviously, ang iisipin lang natin kung ano yung nakakabuti para sa atin. Wala na tayong pakialam sa lahat ng bagay. Okay? Kaya, mahalaga na magkaroon tayo ng pagbabago ng ating puso at isipan. Okay? So, magbabasa na naman tayo ulit ng Biblia. Pasensya na kayo. Kasi mas maganda, sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung maraming salita ng Panginoon eh. Pero nakalagay naman sa PowerPoint. Kung hindi nakalagay sa PowerPoint, i-replay nyo na lang tong sermon na ito. Okay? So, buksan nyo po ulit ang inyong Biblia sa Ezekiel, nasa Lumang Tipan, 36:26 to 27. Ezekiel
36 o Kapitulo 36, versikulo 26 hanggang 27. Okay? Dalawang verse. Sabi po dito. Sabi po ito ng Panginoon, ha? Sabi po ito ng Panginoon. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maiangat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ayan, inulit na naman niya yung mga alituntunin. Kasi nga pag tayo ay rebelde, matigas ang ulo, hindi tayo sumusunod, iniisip lang natin ang ating sarili, ang ating puso, kung ano yung gusto lang natin, hindi tayo makikinig sa Panginoon. Kaya mapalad kayong lahat dahil nandiyan kayo at tayo nagsisimba, nag-aaral ng salita ng Diyos kasi mahal natin ang Panginoon. Amen? Gusto natin siya pakinggan. Gusto natin siyang manatili sa ating puso at isipan. Gusto natin siyang manguna sa ating buhay. Umasa sa kanyang pagpapala, sa kanyang biyaya kasi siya lamang ang pwede magbigay nun. Wala nang iba. So, napakahalaga nun. So, dapat mayroong pagbabago ang ating puso at isipan. So, ano oras na ba? baka tayo matagal na. So, meron akong isang halimbawa ng transformation. Okay, ito alam niyo na to, madali lang ito, yung transformation. Kasi nga pinag-uusapan natin yung pagbabago, di ba? Transformation o yung mga ganung bagay. So, naisip ko yung alam niyo ba yung higad? Higad yung bago siya maging paro-paro. Alam niyo yun, di ba, yung higad? So, yung higad nagsisimula siya sa yung larva, higad. Makikita niyo to sa kung anong puno. Yung higad magiging cocoon. Ano ba ang cocoon sa Tagalog? Yung bang nakapulupot na siya yung kanyang bahay. Okay? Yung uod o yung higad gagawa siya ng parang sapot niya, yung sapot. Yung cocoon, babalot niya yung sarili niya doon, tapos makikita mo nakasabit siya sa mga sanga. Pagkatapos nun, matatransform siya. Okay? Hindi Transformers, matatransform siya. Yung transformation niya, lalabas yung kanyang pakpak. Okay? Lalabas yung dalawang antena niya, magiging paro-paro. Yan. So, may transformation. So, naisip ko lang ito na gusto kong ibahagi sa inyo na may pagbabago. Ganon din ang puso natin. So, kailangan yung dati nating pamumuhay, yung dati nating puso na masama. Okay? Hindi ko sinasabing masama kayo. Sinasabi ko lang, kasi ganun din ako. Mayroon din akong problema ganito noon. Ang gusto ko lang pong ipahiwatig sa inyo, kung meron tayong pang mga bagay na hindi pa natin na isusuko sa Panginoon, hindi huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Nasa tamang lugar tayo pare-pareho na nagsisimba, nag-aaral lang sa kanyang salita, nakikinig, para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Amen? Para lalo pang mas maganda ang daloy ng biyaya at pagpapala sa atin. Kasi hindi natin alam. Ako marami akong bagay hindi nalaman. Kaya paunti-unti nung ako nag-aaral, nagbabasa ng Kanyang salita, tuloy-tuloy na pagdadasal, inuunti-unti pinapakita sa akin ng Panginoon. At sa inyo rin. Marahil yung iba sa inyo, mas maganda pa ang experience kaysa sa akin. Praise God kung gano'n na nangyari. Praise God. Kasi sa kada isang tao, iba-iba ang blessing ng Panginoon. Okay? Iba-iba ang blessing niya para sa atin. So, napakalaga. So, yung transformation, yung higad na naging paru-paro, ganun din sa ating mga puso. Okay? Kung tayo ay namuhay sa kadiliman, namuhay tayo ng ganito, gumagawa tayo ng kung anong bagay, pumasok ang Panginoong Hesus sa ating buhay, binago niya ang lahat. Okay? Binigyan niya tayo ng magandang puso o hiningi natin ng pagbabago yung ating isipan. Siya ang magbibigay sa atin panibagong puso at panibagong isipan. So, napakahalaga.
Mga kapatid, maliwanag na gusto ng Panginoon na nakatuon tayo sa Kanya sa ating pang-araw-araw na buhay. Naiisip natin siya, meron tayong malay sa mga nangyayari sa buhay. Kung tayo ay binigyan ng panibagong isipan at panibagong puso, nagiging conscious tayo sa mga nangyayari. Pag medyo alanganin ang mga bagay sa ginagawa natin, alam natin na, uy, kapatid, mali yan. O sinasabi ng puso mo, huwag mong gawin yan dahil yan ay mali. Okay? Sinabi, huwag kang mangangalunya, o huwag mong titignan yung mga mahahalay na bagay, o huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang magiging abusado, huwag kang magtatanim ng puot sa kapwa mo. Yung mga bagay na ganoon. Huwag tayong aayon sa kagustuhan ng mundo. Dapat iba tayo. Okay? Dapat iba ang ating kabuhayan. Dapat ito po ay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Yan. Okay? So, pag tayo ay bago ang ating isipan, binigyan niya tayo ng panibagong puso, magiging conscious tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nakakasalamuhan natin, nasasaksihan, nakikita, nagkakaroon tayo ng muwang. Alam natin na pag ginawa natin yan, okay yan. Okay, pagtulong sa kapwa. Yung mga bagay na nakakabigay ng tulong sa church, okay? O paglilinis, o tulungan natin mga taong may sakit, kung yung kapatid natin kailangan ng ihahatid natin sa isang lugar, tulungan natin. Kasi yung mga bagay na yung mga maliliit lang na bagay na yon ay nagbibigay din ng saya. Dahil alam ng Panginoon na tayo ay binago niya, na tayo ay yung naging resulta ng pagbabago ng ating puso at isipan. Amen? So, dapat kung kinikilala natin siyang Diyos at tagapagligtas, dapat may pagbabago sa ating puso at isipan. Amen? So, kung babalikan po natin yung binasa sa Ezekiel 36:26 to 27, ako na pong magbabasa. Nabasa po natin ang kanyang pangako sa mga tao. Okay? Binigyan niya tayo ng pangako na tayo ay bibigyan tayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Okay? Yung pangakong yun ay pangako ng pagbabago. Okay? Ito ay magandang ebidensya na siya, ang ating Diyos, ay tapat na tayo ay kanyang babaguhin. Kasi gaya nga po ng sinabi ko kanina, siya lamang ang pwede magpabago sa atin, ang Panginoon lamang. Depende po yun kung tayo ay susunod. Gusto nyo bang kalooban tayo ng panibagong puso at panibagong isipan? Gusto ba natin? Yan. Gusto po natin, siyempre. At napakahalaga po nun. So, sa ating pong pagtatapos, malapit na pong matapos, at ang resulta ng pagbabago, ang nabagong puso ay natural na magbubunga ng mabuting pag-iisip, salita at kilos. Dahil nabago na tayo. Okay? Sa tamang panahon na ginusto ni Lord, ng ating Panginoon, ay unti-unting sumasalamin sa katangian ni Jesus. Okay? Paunti-unti, habang binabago tayo ng Panginoon, nagiging katulad na rin tayo ni Jesus. Okay? Pero ito ay isang proseso. Okay? Na hindi mangyayari basta-basta. Okay? Ibig ko sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, yung pagbabago, hindi basta-basta nangyayari 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Hindi, matagal yun. Matagal ang pagbabago. Kasi, bago patuluyan magbago yun, ang daming pang pwede mangyari. Marami kang pwedeng isakripisyo. Okay? So, dahil proseso, ibig sabihin step by step, kada hakbang, babaguhin ng Panginoon yan, kada hakbang. Asikasuhin natin yan para ikaw ay mamuhay ng tama, nakalugod-lugod sa Panginoon. Okay? Maging mapagpasensya lang tayo. Kailangan may pagkakataon na parang, antay lang natin ng Panginoon. He will change that. Babaguhin niya tayo. He will change us. So, in closing,
Okay, ito na. Tapos na po. In closing, basahin po natin yung 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. At dito na po ako magtatapos. Sabi po doon sa 2 Corinthians 5:17, sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So, ibig sabihin sa Tagalog, kung sino man ang nasa Kristo, lahat ay bago. Tayo ay magiging bago. Ang luma ay mawawala at ang panibago ay nandito. Dahil kay Jesucristo nating tagapagligtas. Amen? Okay, sige po. At tayo po ay magtatapos na. Sana naging maliwanag po sa inyo ang mga pagtuturong ito. Gaya ko nga po ng sinabi ko kanina, ako rin katulad nyo na nag-aaral at patuloy na nagbabasa at humihingi ng gabay ng Panginoon kasi hindi natin to basta-basta magagawa nating sarili. Kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sana na ilagay natin sa ating puso at isipan kung ano ang nakakabuti sa kagustuhan ng Panginoon. So, manalangin tayo. Magbasa tayo ng kanyang salita. At ituring natin ang kapwa natin bilang ating mga kapatid. Mahalin natin sila. Kasi kung mahal natin sila, mababawasan yung mga bagay na pangit na pwedeng gamitin ng kaaway para umayon tayo sa mundo. We don't like that. Huwag tayong gumaya. Sabi nga ng Romans 12:2, do not be conformed with this world. Huwag tayong aayon sa kagustuhan ng daigdig. Kasi pangit ang takbo ng daigdig. So, kung sinabi ng Panginoon yun, hindi ba karapat dapat nating unawain at intindihin na ganun pala ang sinabi ng Panginoon, ganun pala. So, isa puso natin, ilagay natin sa ating isipan yung kahalagahan ng kanyang salita. Okay? So, magdasal po tayo. Lord, Ama na nasa langit, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa tanghaling ito. Salamat sa paggising mo sa amin sa umagang ito na kami nakarating dito sa inyong banal na sambahan. Salamat at iningatan mo ang bawat isa sa amin, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga kapatid, ang aming mga tiyuhin, ang aming mga kaibigan, mga guro, kasambahay, Panginoon, kapitbahay. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil iningatan mo ang bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan, na kami ay mamuhay ng tama, at baguhin mo, Panginoon, tuluyan mong baguhin ang aming puso at isipan, Panginoon, ayon sa inyong kagustuhan, na kami ay mamuhay ng tama ayon sa iyo, Panginoon. At ninanais po namin, Panginoon, na kahit ganito ang aming mga nararanasan sa buhay, mayroon kaming mga sakripisyo, mayroon kaming mga pagsubok sa buhay, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Alam namin na lagi kang nandyan, Panginoon, para sa amin. At Lord, ganun pa man, Panginoon, inihihingi namin, Panginoon, ng tulong ang aming kani-kanilang problema. At naway tugunan niyo, Panginoon, ang aming pangangailangan, ang aming pagkain sa pang-araw-araw, ang aming pananamit, ang aming proteksyon, Panginoon. Lord, at maraming nangyayari sa aming buhay na minsan nangyayari na lang na parang bigla. Dalangin po namin, Panginoon, ang proteksyon ninyo, Panginoon, para sa aming buhay. Ilayo nyo kami sa anumang tukso at problema na maaring ikasira ng aming pamilya, Panginoon. Tulungan mo kami, ganun din sa aming kalusugan. Kami po ay panatiliin yung malakas at masigla. At naway, Panginoon, patuloy mong itaguyod ang simbahan na ito sa pangunguna ni Pastor Midel, Panginoon, na kami ay manatiling sama-sama bilang kapatiran dahil minahal mo kami ng buong buo. At naway ganun din, Panginoon, ang aming pagturing sa aming kapwa hanggang sa huli. Salamat po, Jesus. Itinataas po namin ang pagpapala at pasasalamat sa iyo. Nasa iyo ang lahat, Panginoon, at kami nagagalak na ikaw ay tinawag naming tagapagligtas ng aming Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen
Amen. Amen. O sige po. Maraming salamat sa inyong lahat dyan at pagpalain kayo ng Diyos. Sige po. Bye-bye.